maaaring senyales na ito noon pang Pebrero, pero ngayon, malinaw na malaki, matapang kulay purple at ginto sa Los Angeles Lakers. Hindi na si LeBron James ang sentro ng team, si Luka Doncic na ang bagong haligi ng prangkisa. Unti-unti nang lumilitaw ang mga bitak ng malaking pagbabagong ito sa nakalipas na mahigit 5 buwan. Maaaring mauwi ito sa mas malaking problema. Sinusubukan ngayon ng Lakers na pamahalaan ang isang transisyon ng kapangyarihan mula sa isa sa pinakadakilang manlalaro ng basketball sa kasaysayan. Ayon sa masinsinang ulat ni Ramona Shelburne at Brian Windhorst ng ESPN nitong Sabado, sa likod ng mga eksena, hindi ito ginagawa ng organisasyon sa paraang palihim. Ayon sa ulat ni Shelburne at Windhorst, hindi sinabihan si James tungkol sa pagbebenta ng prangkisa mula sa pamilyang Buss kay Mark Walter, samantalang ang 26 na taong si Doncic ay naabisuhan. Dagdag pa rito, ayon sa ESPN, hindi nag-offer ang Lakers kay James ng extension ng kontrata na nagpapahiwatig na kampante si General Manager Rob Pelinka na hayaan si James na 40 taong gulang at may 4 na NBA championships na maglaro sa nalalabing kontrata hanggang sa matapos ito sa 2025-26 season. Bagaman pinili ni James na kunin ang kanyang $52.6 million player option. Noong huling bahagi ng Hunyo, kasabay nito ay isang nakakagulat na pahayag mula sa kanyang ahente na si Rich Paul. Ayon sa ulat, si Paul pa mismo ang kailangang magpaabot sa organisasyon ng desisyon ni James dahil hindi sila nagkaroon ng makabuluhang diskusyon tungkol sa posibleng extension. Naiintindihan namin ang hirap ng sabayang pagsisikap na manalo ngayon habang naghahanda para sa kinabukasan, sabi ni Paul sa pahayag kay Shams Charania ng ESPN. Gusto naming suriin kung ano ang pinakamainam para kay LeBron sa yugtong ito ng kanyang buhay at karera. Gusto niyang gawing makabuluhan ang bawat natitirang season niya at naiintindihan iyon ng Lakers, sumusuporta sila at gusto rin nila ang pinakamainam para sa kanya. Habang sinabihan ni Paul sina Doncic at ang Lakers bago ilabas ang nasabing pahayag, ayon sa ESPN, si James ay hindi na raw nakakatanggap ng parehong antas ng paunang abiso mula sa organisasyon na dati niyang karanasan sa 7 taon mula nung sumali siya sa Lakers noong year 2018. Inilalahad sa ulat ng ESPN na hindi rin agad sinabihan si James na ititrade ang matagal na niyang kaibigan at teammate na si Anthony Davis sa Dallas Mavericks kapalit ni Doncic. Noong panahong iyon, sinabi pa ni James sa mga reporter na akala niya joke lang ang balita. Dahil may matinding respeto si James kay Doncic at nauunawaan niya ang desisyon ng Lakers na ituloy ang trade at panatilihing lihim ito hanggat maaari, pinatawad daw niya ang Lakers sa hindi pagsasama sa kanya sa plano, ayon sa ESPN. Ngunit ayon pa rin sa ESPN, hindi rin daw sinabihan si James ng maaga tungkol sa pagbabagong naganap sa pamumuno ng prangkisa noong nakaraang buwan. Samantala, si Doncic na may alam sa mga pangyayari ay nagpost pa sa social media ng papuri sa organisasyon ng Lakers at mainit na tinanggap ang bagong pamumuno. Ayon sa ulat ng ESPN, si James ay hindi gumawa ng anumang pampublikong komento tungkol dito. Si James ay ang nangungunang scorer sa kasaysayan ng NBA. Siya ay 21 beses na All-Star at nanalo ng mga kampyonato sa 3 magkaibang team, kabilang ang Lakers. Isa rin siyang pandaigdigang personalidad at matagumpay na negosyante. Sa buong karera ni James sa profesional na basketball, palagi siyang nauunang nakakaalam sa mga nangyayari sa mga team na kinabibilangan niya. Ngunit ayon sa ulat ni Shelburne at Windhorst nitong Sabado, mukhang hindi na iyon ang kaso ngayon. Dahil sa pangyayari, maraming lumalabas na balita patungkol sa kalagayan ni LeBron. Ang Golden State Warriors ang kaisa-isang koponan sa NBA na wala pang ginagawang galaw ngayong off-season. May ibig bang sabihin ang kanilang pananahimik? Posibleng may malaki silang binabalak. Ayon sa ulat ni Brian Windhorst at Ramona Shelburne ng ESPN, muling tiningnan ng Warriors ang ideya ng pagsasama ni LeBron James at Stephen Curry matapos ang nabigong pagtatangka noong nakaraang taon. Ilang koponan kabilang ang Golden State Warriors na sinubukang i-trade si James noong huling season ang muling nagsaalang-alang kung dapat silang mag-alok ayon sa mga source, isinulat ni Windhorst at Shelburne nitong araw ng Sabado, Hulyo 12. May mga pahiwatig si LeBron ng posibleng paghingi ng trade. Kung matutuloy man ang pangarap na yon ngayong off-season, nasa kamay na ni James ang desisyon.
naglabas ng hindi direktang banta ang bituin ng Lakers sa pamamagitan ng kanyang ahente, si Rich Paul ng Clutch Sports, matapos ang kawalan ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa extension. Gustong lumaban ni LeBron para sa isang kampeonato, sinabi ni Paul sa ESPN noong Hunyo 29. Alam niyang ang Lakers ay nagtatayo para sa kinabukasan. Naintindihan niya iyon pero pinahahalagahan niya ang isang realistic na tsansa na magkampiyon. Lubos ang pasasalamat namin sa 8 taong partnership kasama sina Jeanie Buss at Rob Pelinka at itinuturing naming mahalagang bahagi ng kanyang karera ang Lakers. Ngunit lumihis na ng direksyon ng Lakers mula kay James at ibinuhos na ang kanilang atensyon sa bago nilang franchise star na si Luka Doncic. Ang mas batang si Doncic ay dumating sa trade deadline sa isang nakakagulat na palitan kapalit ng matalik na kaibigan ni James na si Anthony Davis, isa ring Clutch Sports client. Naiintindihan namin ang hirap ng manalo ngayon habang pinaghahandaan ang kinabukasan. Gusto naming pag-isipan kung ano ang pinakamainam para kay LeBron sa yugtong ito ng kanyang buhay at karera. Gusto niyang gawing makabuluhan ang bawat nalalabing season at naiintindihan at sinusuportahan siya ng Lakers. Dagdag pa ni Paul. Ayon pa sa ulat ni na Windhorst at Shelburne, isang executive mula sa Eastern Conference ang kumbinsidong gusto nang umalis ni James sa LA. Warriors ang pinakamadaling ruta sa isang LeBron trade. Kung totoong hihingi si James ng trade, kung pakiramdam niyang kulang ang roster ng Lakers para sa isang championship run, ang Warriors ang maaaring maging pinakamadaling trade partner ng Lakers. Ayon kay Fred Katz ng The Athletic. Pinangalanan ni Katz si Jimmy Butler bilang pinakapantay na sweldo para sa isang LeBron trade. Mas mataas ng kaunti ang kinikita ni Butler kumpara kay James, kaya legal ang trade. Pero kung ganito ang pagkakabuo ng deal, magiging hard cap ang Lakers sa first apron dahil mas malaki ang matatanggap nilang sahod kaysa sa pinapalabas. Kung ayos ito sa Lakers, maaaring maisakatuparan ang 1-for-1 trade, isinulat ni Katz noong Hulyo 2. At kahit gustong iwasan ng Lakers ang first apron, mas madali pa ring ipatupad ang trade kung magdadagdag ng ikatlong koponan sa deal para sa kanila at sa Warriors. Maaaring makahanap ang Golden State at Los Angeles ng ikatlong koponang handang kunin ang isa sa minimum salaries ng Lakers, halimbawa si Jordan Goodwin, nang hindi nagbibigay ng sweldo pabalik. Sa ganitong paraan, lalampas sa sweldo ni Butler ang kabuuang perang pinapalabas ng Lakers, dagdag pa ni Katz. Maraming second round picks ang Warriors na maaari nilang gamitin bilang insentibo sa isang kupon ng may cap space upang tanggapin ang $2.4 million na sweldo ni Goodwin. Anong masasabi nyo sa lagay ngayon ni LeBron James sa Lakers, mga kaibigan?